Good day mga kabagang. So, itong video po na ito, marami po kasi nagtatanong kung bakit ko po binunot yung ngipin ni Baby Bria. And meron pong nag-comment na sabi, ang bata-bata pa ko o ang baby pa ni Baby Bria, binunot ko na yung ngipin. Meron pa pong nag-comment, yung daw pong kanyang anak, 5 taon na, hindi pa din binunot ng isang dentist yung ngipin. Samantalang po ako, since 2 taon pa lang si Baby Bria, binunot ko na yung ngipin. Sapagkat ang nangyari po kasi, na-aksidente po si Baby Bria. Nahulog po siya mula sa mezzanine hanggang sa pababa, tumama po yung kanyang ngipin doon sa timbang malaki. And bunot nga po ang kanyang mga ngipin. And yung isang front tooth ni Baby Bria, nakalaylay na po for the past 10 hours. Hindi po makadede yung bata. So kung makikita nyo po sa conversation, nag-chat po si Mami na 8:30 PM and nung maka-reply po ako, nasa 10:41 PM na po. And ang pag-uusap namin talaga ay nagtuloy-tuloy na ng mga 12 midnight. Yung sumunod na mga chat po ni Mami, nagkwento na po siya kung ano nangyari kay Baby Bria. Yung pala, 2 PM po nangyari yung aksidente. So, nung alas 12 ng hating gabi, 10 oras na pong nakalaylay yung ngipin ng bata. And for the past 10 hours, hindi po makadede yung bata. So, ang nangyari, nakita kami sa clinic. Nag-decide po tayo na buksan ng clinic kahit alauna na ng madaling araw. At nakarating sila sa clinic ng 1 o'clock. And then, syempre, inassess natin yung bata kung ano talaga yung nangyari. Kung mapapansin nyo po, nakalaylay dito sa picture na to, yung front tooth ni Baby Bria. 10 oras na pong nakalaylay yan. Kaya hindi po siya makakain, hindi siya makadede, sapagkat napakasakit po talaga niyan. Sobrang malakas lang po yung katawan ni Baby Bria, kaya kinaya niya po yan at ilisin. To make the long story short, lumaylay po ang ngipin ni Baby Bria dahil sa aksidente. Kaya natin po siya binunutan. O di po ba ang haba ng istorya? Yun lang pala ang point ko. Tayo po yung nagpapaalala palagi sa ating mga mami, sa ating guardian, na ingatan natin mabuti ang ating mga anak o apo. Huwag natin iaalis halos yung ating paningin sa kanila, lalong-lalo na po kapag nagsisimula na silang magbigot, kung nagsisimula na silang maglakad, lalong-lalo na po yung edad 2 taon o pataas pa, mga energetic po kasi yan. Kaya ingatan natin silang mabuti sapagkat sobrang hirap po na maaksidente yung mga mahal natin sa buhay. Mahirap po sa pangiramdam, nakaka-nervous po talaga. Baka minsan tumaas pa yung high blood natin, tumaas pa yung kidney natin, o kaya tayo naman yung nervousin. And bukod pa doon, siyempre, gagastos tayo. Yan ang hindi mas okay. Maraming salamat. God bless.